Ngayon lamang makakarating sa Isla Playa si Dayan. Kahit sino sa kumpanya ay hindi pa rin nakakapunta doon sa pagkakaalam niya. Ang isla ay itinuring ni Edward na isang hideaway nito. Ang nag-iisang lugar na hindi kayang pakialaman ng mundo. Alam ni Dayan ang phone number sa cottage ni Edward dahil madalas niyang tinatawagan si Lando kapag may pinasasabi dito ang boss niya. Hindi niya malaman kung bakit dito niyaya ni Edward si Akiro at ang anak na dalaga nitong si Sandy para dito pag-usapan ng final negotiation sa kanilang mga transaksyon. Ang Isla Playa ay isang private island resort na pag-aari ng pamilya Manalo. Sinulubong sila ni Lando sa daungan. May dala itong sasakyan. Nakahanda na po ang lunch. Anang lalaki. Napakaganda nga ng isla sa loob-loob ni Dayan. Wala pa roon ang kanilang inaasahang mga bisita. Bukas pa darating sina Akiro, wika ni Edward. So we have the rest of the day para mamasyal. I'll give you a guide tour sa magical island na ito. Ang sarap ng mga ulam na inihanda ni Lando para sa kanila, lalo na iyong maaliging alimango na niluto sa gata. Naglakad-lakad sila sa gilid ng dalampasigan pagkatapos. Magkahawak ang kanilang mga kamay dahil ito ang gusto ni Edward. Nakatanaw siya sa laot nang hawakan ni Edward ang magkabilang mga balikat niya at iharap dito. Bumaba ang ulo ng binata at ginawada ng halik ang dalaga. Ngunit sandali lamang iyon. Masuyong hinaplos ng lalaki ang batok niya. Ngunit dahil sa kabiglaan, nanigas ang katawan ni Dayan. Umurong si Edward na nakataas ang isang kilay. Sa palagay ko ay, pilitin mong maging magiliw kapag narito na ang mga Akiro. Iyan ay kung gusto mong makumbinsi si Akiro na nobya nga kita at nagmamahalan tayo. Suwestyon ni Edward. Bakit mo ako hinalikan? Humihingal na tanong ng dalaga. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Dahil nakatingin sa atin si Lando at naisip kong inaasahan niyang makita ito. Isa pa, ayaw kitang biglain kapag narito na ang mga Akiro. Pero hindi ito kasali sa ating kasunduan, Edward. Pero natural lamang ang paglalambingan ng magkarelasyon. Pero kada mapapalapit ako sa iyo ay parang ang laki ng kasalanan ko. Ganito ka ba talaga kalamig o napakalaki ng allergy mo sa akin? Wala akong sinasabing ganyan. Kailangang turuan kitang humalik, Dayan. Hindi ko lamang malaman kung hanggang saan ako makakarating. Huwag kang mag-alala, Edward. Makikipaglaro ako sa iyo hanggat kaya ko. Hindi mo na ako kailangang turuang humalik. Huminga ng malalim ang dalaga. Tungkol sa iba ko pang mga katangian o kakulangan, hindi na marahil magkakadiferensya kung malamig man ako. Dahil hindi ka naman magkakaroon ng pagkakataong matuklasan ito. Umiling si Edward. Walang malamig na babae. Nakatagpo ka lamang marahil ng isang walang kakayahan na lalaki pagdating sa pagpapaligaya. Hindi ko sinasabing malamig ako. Ang sabi ko... Her voice trailed off. Na-realize niyang hindi siya mananalo sa usapan, kaya nag-give up na lamang siya. Kumain na nga tayo, nasabi na lamang ni Dayan. Ngumiti si Edward. You're practical and I like that. Sige, kumain na tayo. And then, sisimulan na natin ang sensitivity training. Kinakabahan man siya, pinilit ng dalaga na kumaing mabuti. Kailangan niya ang lakas ng katawan, loob at paninindigan. Iniisip niya kung ano iyong sensitivity training na binanggit ng milyonaryo. Samantalang walang anumang sensitivity ito sa katawan. Naisip niya, manhid ito, parang bato. Pupunta na ako sa kwarto ko. Aniya, magpapahinga ako sandali. May jacuzzi sa kwarto ko. You may use it if you want. I'll remember that. Sana ay magtiwala ka sa akin, Dayan. I have no intention of hurting you. Umiiwas ako sa mga problema. That's comforting. Malamig na saad ng dalaga. Bakit kailangang banggitin ni Edward ang sinabi nito? Sinadya kaya ito ng lalaki para inisin siya? Maiwan muna kita. Aniya sa lalaki and stood up to go to her room. Dayan, he called out. Tumigil sa paglakad ang dalaga pero hindi lumingon. Yes? Thanks. Thanks for your assistance. Nagising si Dayan sa oras ng merienda ng hapong iyon. Nang lumabas siya sa kusina ay naghahanda na ng makakain si Lando. Tulungan na kita, Aniya. Si Edward. Tulog pa ho. Pagpasok ninyo sa kwarto ay pumasok na din ito sa kanyang kwarto para magpahinga. Ang sarap ng inihanda mo ah. Ano ba yan? Ginataang bilo-bilo at fresh buko juice. Gustong-gusto ito ni Sir. Mahilig sa native cakes yan. At marunong kang magluto ng mga ito? Opo, nagtitinda ng kakaninang nanay ko noon sa El Nido. Sa kanya ko natuto.
Baka sakaling sa susunod na punta namin dito ay magpaturo din ako sa iyo, pwede ba? Aba, oho. Nadatnan sila ni Edward na naghahanda ng merienda sa mesa. Oh, naunahan mo pala ako ng gising. Nakangiting wika ng binata. At nakapaghanda na kayo ng merienda. Ayon kay Lando ay paborito mo raw itong ginataang bilo-bilo. Tama, kabisado niya ng mga gusto kong kainin. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya uli siya ni Edward na mamasyal sa dalampasigan. Nagsuot siya ng shorts at sneakers at nagdala siya ng basket para mapaglagyan ng seashells. Isa sa mga balak niya ay ang mamulot ng seashells sa isla para may uuwi bilang souvenir. Magaganda ang mga seashells dito, ani Edward. Magsasawa ka. Gusto mo bang maligo sa dagat? Magsuot ka ng swimsuit sa ilalim ng jeans at t-shirt mo at magdala ka ng beach towels. Pwede ba? Of course, marunong ka namang lumangoy, di ba? Tumango siya. Marami silang napulot na seashells. Pinili lamang nila ang magaganda at hindi pangkaraniwan. Napuno ang dalang basket ni Diane. Naupo sila sa buhanginan pagkatapos. Naupo sa may likuran ni Diane si Edward at hinapit nito ang dalaga sa balikat nito. Dumantay ang likod niya sa katawan ng lalaki. For a while, nanatili silang nakaupo ng ganoon. Nakasandal si Diane sa balikat ni Edward. Wala silang kibuan, pero aware sila na bumibilis ang pintig ng kanilang mga puso. His hands began to move, caressing her bare arms. Nag-init ang katawan ng dalaga at biglang napatayo ito. Lumapit siya sa dagat. Biglang nag-init ang pakiramdam niya. She needed a swim. Naupo sa buhanginan si Diane at nagsimula itong tanggalin ang kanyang sneakers. Anong gagawin mo? Ano ba sa tingin mo? Inaalis ko ang aking sapatos. Bakit? Dahil naiinitan ako. Talaga? A gleam flashed in his eyes, a faintly mocking lift to one side of his well-shaped mouth. Minsan pa, nakita ni Diane ang magnetic half-smile na iyon na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Gusto kong maligo, anang dalaga, at inignora niya ang interpretasyon ni Edward sa kanyang sinabi. Dumistansya siya rito at tinungo niya ang tubig. Anong sinabi mo? I said I need a swim. Sumunod sa kanya si Edward. And I need you. Bulong nito. Mga katagang hindi narinig ni Diane. Kailangan mo ring lumangoy dahil makakabuti ito sa'yo. Anang dalaga. Backing back into the water. It exercises you and gets your circulation going. Naramdaman ni Diane ang tubig na lumukob sa kanyang katawan. Maligamgam ito dahil sa naiwang init ng paglubog ng araw. Tumayo si Edward sa may dalampasigan, his eyes never leaving her. May alam akong pwede nating gawing dalawa na magkakaroon din ng exactly the same beneficial results. Makahulog ang sabi ng lalaki. Tumawa si Diane. She splashed backwards another few feet into the sea, daring him to come after her. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Aniya. But she did, of course. Nakita niyang tinanggal ni Edward ang shorts nito at ang natirang damit lamang ay ang swimming trunks nito. Wait out there and I'll show you. Anito. Nawala ang inhibitions and shyness ni Diane. The sparks of joy inside her grew more intense. He jumped into the water after her. Sinubukan ni Edward na abutin siya, pero bigla siyang lumangoy palayo. At huli na nang ma-realize ng dalaga ang pagkakamali niya. Ang lalim ng tubig ay naging sagabal sa kanyang pagkilos. Nang abutin siyang muli ng lalaki, she tried to escape him again. But this time, nawala ng panimbang si Diane at lumubog ito. Nakainom na rin siya ng tubig dagat. Buti na lang at agad siyang nasagip ni Edward. Nahihibang ka na, no? Asik ng binata. Magpapakalunod ka ba sa napakababaw na bahagi ng dagat? Hindi, Aniya. Looking at him through thick, wondering if it was the haze of the water in her eyes that made him look so wonderful. Hindi ako nagpapakalunod. Hindi sa pagkakataong ito. Ikinawig ni Edward ang kamay nito sa makinis na slender na lieg ng dalaga na matagal na nitong hinangaan mula pa nang unang magtrabaho sa kanya ito. Diane. Her name on his lips was like caress. His voice was husky. Mapapatawad mo kaya ako, Diane? Marahang hinaplos ng binata ang balat ng dalaga. Sa ano, Edward? Humaplos ang mga daliri ng dalaga sa mga labi ng lalaki. Tila pinag-aaralan nito ang bawat linya nun. For wanting you so much, for needing you now. Nagbibiro ka, Edward. Bulong niya. Pero ang puso niya ay napakalakas na ng tibok niyon. He wrapped his arms around her and stared down into her eyes
now hazy with passions. Edward, may pangako ka sa akin that you will never seduce me, remember? Pero ang mukha nito ay bumaba na hanggang sa maglapat na ang mga labi nila. Sa simula ay natigilan siya, pero unti-unti na ring tumugon ng halik ang labi niya. You're so sweet, Diane. At nilapit pa ng binata ang katawan nito. Ilang sandali pa ay nadala na sila, ngunit isang tinig ang nagpatigil sa kanila. Narinig nila na may tumawag sa pangalan ng lalaki mula sa dalampasigan. Natigilan si Edward at tumingin kay Diane. May narinig ka ba? Mayroon, si Lando, tinatawag ka. Sabay silang lumangoy patungo sa gilid ng dalampasigan. Naroon nga si Lando. Oh, bakit? Tanong ni Edward. Bakit ka sumunod dito? Sorry ho sir, pero nasa cottage na ang mga bisitang hinihintay ninyo. Sina Mr. Akiro at ang anak nito. Ha? Napatingin si Edward kay Diane. Sabi nila ay bukas pa sila darating. Tayo na kung ganun. Anang dalaga at natuwa ito sa hindi inaasahang interruption. Nagmuntik-munti ka na siya kanina kay Edward. Mauna ka na sa bahay. Bigyan mo sila ng merienda at susunod na kami. Ani Edward kay Lando. Nagawa ko na iyan sir. Kasalukuyan silang kumakain ng iwan ko sila para tawagin kayo. Sa likod ng cottage nagdaan ang dalawa to sneak to the respective rooms para makapagbihis. Nagsuot ng summer dress na bulaklaki ng maliliit si Diane at inayos niya ang kanyang sarili. Nang makapagbihis si Edward, ay marahan siyang kinatok sa kwarto at magkahawak kamay silang lumabas sa living room ng cottage para batiin ang kanilang mga panauhin. Hello, Panyero! Tumayo si Akiro para kamayan si Edward at pagkatapos ay si Diane. Kahit may edad na ito, matikas at matangkad si Akiro. Mabait at magalang kahit na halatang napakayaman nito, tulad ni Edward. You must be Diane, Edward's fiancé. Anito nang magdao palad sila ng lalaki. Napakaganda mo pala talaga, Iha, at nabihag mo ang pihikang puso ni Edward. Pabirong saad nito. Nanatiling nakaupo at nakatingin sa kanila ang isang magandang babae na mistisa at very sophisticated ang dating. Bahagya lamang ang pagkakangiti nito. Siya si Sandy, ang aking anak. Pagpapakilala ni Akiro sa babae. Lumapit si Edward at mahigpit na kinamayan si Sandy. Hello, Sandy. Bati naman ni Diane, pero hindi niya kinamayan ito dahil nanatili sa tabi nito si Edward. Parang ayaw iwanan nito ng lalaki. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Diane. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay. Hindi tama ito. Sa loob-loob niya. Si Sandy ay isa na siguro sa pinakamagandang babae na nakita niya sa kanyang buhay. Niwala siya sa kalingkingan nito kung iyahambing. And by the way, alam niyang kahinaan nito ni Edward. Alam niya na ito din ang nasa isip ng kanyang boss. Mula nang dumating ang mga Akiro Cruz sa isla, palaging nakahawak si Sandy sa bisig ni Edward tuwing magkakasama ang dalawa at naglalakad. At madalas silang magkasama. Hindi malaman ni Diane kung ito ay sa kagustuhan ni Edward o ng panauhin nilang babae. Alinman sa dalawa, obvious na enjoy ang milyonaryo. Hindi maintindihan ni Diane kung bakit siya nakakaramdam ng inis. Dahil ba sa walang katuturang pagpapanggap niya na mauuwi rin pala sa katotohanang mukhang nabighan ni after all si Edward sa anak na dalaga ni Akiro? Parang hindi na siya kailangan ni Edward. Ang labis pang kinaiinis ni Diane, parang sinasadya ni Sandy ang pagiging close at malambing kay Edward mula pa nang dumating sila. Tila inignora ng babae na siya ang pinakilalang kasintahan ni Edward. Obvious na wala itong pakialam sa bagay na iyon. Ang kapal sa loob-loob ni Diane. Kung hindi lamang niya suot ang engagement ring nila ni Edward, lalo na sigurong ipagwawalang bahala ni Sandy ang presensya niya sa isla. Hindi napigilan ng sosyal na dalaga na hindi mapansin ang unique na engagement ring sa daliri ng dalaga. What a beautiful, gorgeous ring! Saad nito. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang diamond. Parang may apoy sa loob. Nakita ni Diana kumislap sa pagmamalaki ang mga mata ni Edward. It's very rare, anito. And it must have cost a fortune, ani Sandy. Well, I want the best for the woman I'm going to marry. Anang milyonaryo at idinantay nito ang kamay sa balikat ni Diane. Nalabis na ikinakilig ng puso ng dalaga. At least, ipinakita nito kay Sandy na talagang siya kuno ang pakakasalan nito. But she found herself wishing na sana ay totoo na ang lahat ng ito at hindi lamang isang pagpapanggap. Ano na nga ba ang nangyayari sa kanya? Umiibig na ba siya agad sa kanyang boss? Paano na ang kasunduan nila?
Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.